tayong mga pinagdaraanan. At isang bagay na salamat po sa Panginoon sa mga kamanggagawa sa upasan na kahit sabi ko nga kay yung nakaprepare po last week na i-share, binago ng Lord ngayong umaga. Alas 2:30. Okay, so madali po mag-adjust. Kaya po yung mga manggagawa rito, dapat marunong din mag-adjust agad. Yan. Hindi po tayo nakaprograma na dapat ganito, ganito, ganito. So nagiging religious po kasi pag gano'n, na hindi na makakilos yung Holy Spirit o ano po yung direction na gusto niya. Hindi naman po sinasabing disorganized. Pero the moment na may mga, even sa buhay natin, pag may mga sinasabi ang Panginoon na eto yung plano mo, biglang nabago, matuto ka mag-adjust. Hindi yung Holy Spirit ang mag-adjust. Okay? Karanasan ko yan pag may mga lakad, may mga dapat gawin. So, sa umaga pong ito, patuloy po natin buksan ang ating puso't kaisipan sa mga bagay kong sinasabi sa atin ng Panginoon at tanggapin po natin yung ating portion ngayon. So, sabi pakibasa po sa Hebrews 12:28. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe. Okay. So, sabi nga po, meron po tayong tinanggap. Ang tanong ba, matanggap nyo na ba yung pag-ahari ng Panginoon? Amen. Yung kingdom which cannot be shaken. Kasi kung nasi-shake pa tayo, medyo tanungin natin, Lord, natanggap ko na ba yung paghahari mo? Yung kaharian mo sa aking buhay. Kaya kung makita natin, sabi nga do something significant for God today. May mga ginawa na tayo sa Panginoon, pero ano yung mahalagang bagay na ginagawa natin ngayon? Okay? Kaya po sabi nga, kung may ginagawa ka, do something significant. Ano ba significant sa Tagalog? Kaaya-aya, kalugod-lugod, importante. Ano pa? Huwag na kayo mag-Google search, ha? Ano yung significant? Google pa kayo pambira. Yan ang mahirap pagka may gadget Simple lang hindi pa gamitin nyo yung isip nyo, wala tayong artificial intelligence. Ang binigay ng Panginoon sa atin, talagang yung human intelligence, kahawig, nilikha tayo kawagis ng Diyos. Huwag tayo umasa sa mga gadget. Kaya minsan, hindi naman nakakabobo. Di ba minsan, nag-rely na lang kasi tayo ng, madali naman mag-search kay Uncle Google. Hindi ko sinerch yung significant. Okay. Pero, makita po natin, ano po yung ginagawa natin sa Panginoon na makalulugod sa Kanya sa araw na to. Or every day. Actually, today, every day. Kasi may mga pagkakataon, sabi nga, may family altar tayo. Pero mostly sa inyo ay panggabi. Okay? Minsan hindi ko sinasabing hindi kayo nagpe-personal prayer. Pero pag nag-family altar, minsan panggabi. Diba? Pagkatapos pa ng mga tinarabaho sa araw. Pero kung sisimulan po natin ang araw natin, kasi sabi nga, kuya kasi kami, meron lang nakikita rito, alas gusto madaling araw. Matutulog pa lang. Okay, kala mo. Hindi, matutulog pa lang. Hindi. Matutulog pa lang. Okay? At hindi po, kaya po yung prayer ko kanina sa, natin, between 10 p.m. hanggang 2 a.m. yung pagre-regenerate ng cells natin. Ngayon, kung hindi pa kayo tulog niyan, anong re-regenerate sa inyo? Okay? Hindi ko alam kung bakit hindi kayo nakatulog ng 10 p.m. Ako hindi rin nakakatulog before dahil po sa paghihintay kay Dorothy. Pero pagka tinamaan na po ako ng antok, ito, may pagkain ka na dito, bahala ka na mag-init, bahala ka na mag-init. Pero dinadatnan pa rin niya ako lisod. So, sa bagay po na makita natin na sabi nga po, the darkness may be covering the earth, but the light of God shine out from us, His church.
ina-accept niyo po ba or pinaniniwalaan niyo po bang kayo yung church ng Panginoon? Amen. Hindi po itong church natin, hindi po itong building, hindi ito po yung daramusan natin. Kundi kayo mismo, bawat isa sa ating mismo, tayo ang iglesia ng Panginoon. Hindi yung iglesia ni Cristo. Iglesia tayo ni Cristo. Pero dahil yung sistema sa mundo, ito yung iglesia ni Cristo. Pero makita po natin, tayo yung mga tinubos ng Panginoon. Kaya tayo po yung kanyang church. Tayo po yung mga tumugon doon sa kanyang paanyaya. Kaya nga po kung tandaan nyo yung kanta ng yung mga, baby boomer. Yan. Baby boomer. Yan. Kanina pa kami nag-aaral. Yung, I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing before you found me. Pinago ko yun before I found you. Kasi matagal tayo Parang sumasagot sa atin. matagal ko lang. Kanina ko lang kinanta yun habang nagtututbrush ako. Pinaalala yun, Lord. Pero sabi ko nga, Lord, hindi kami na nakakita sa iyo kasi matagal mo na kami hinahanap. Pero nakita ka namin. Kami yung tumanggap sa iyo. Na ikaw yung ano ba nakita? Nahanap. May mga religion tayo dati, di ba? Karamihan ba sa ating Katoliko? Nag-iipayan ba dito? Kasi yung nanay ko, Katoliko, yung tatay ko, Aglipayan. Kaya nung pinaalala ng kuya ko, doon sa bahay ng lola ko, meron mo kami poon. Yung Nazareno, nakakulay maroon, na malaki talaga. Yung talaga yung palagay sa simbahan. Nakatago doon sa taas. Naalala ko lang yun ngayon. Hindi ba takot tayo noon kung mga bata tayo? Yung Nazareno. Pero makita po natin, habang paparating ang Panginoon, pasama po na pasama ang panahon. Huwag na kayong aasang bubuti pa. Sino na nagreklamo dito bababa ang singil sa kuryente? Wala. Yung mga nagreklamo ito, bababa nga singil. Ilang senting lang. Tapos sa taas na naman sila. Imbis na maging grateful na bababa, biglang makikita na, mas mataas pa yung sinisingil nila. Yung pagka tinaasan nila, maging sa gas at saka sa diesel. Naririnig ko sa mga driver, hindi naman sa inyo, hindi naman kayo mareklamo. Tama ba? Mga may sasakyan. Mga wala sasakyan. Para nagtataas ang presyo ng ating pamasahin. Okay? Pero makita po natin, bilang isang iglesia, ay kailangan po yung ilaw ng Panginoon ang patuloy na makita sa atin. So, sabi po sa 2 Timothy 3, 1-2, pakibasa po. But understand this, that in the last days, dangerous times, great stress and trouble will come, difficult days that will be hard to bear. For people will be lovers of self, narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, beggars, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and unforgiving. Sino po dito sa mga youth ang lovers of self? Uy, wala. Mabait. Salamat sa Diyos. Yung mga pag nakikita yung nahihirapan ng tatay at nanay nyo, marunong kayong tumulong ng hindi sinasabihan. May kusang palo. Hindi papaluin para magkusa. Meron bang ganon? Wala din sumagot? Ano ba? Parang nalilito ako sa mga pagsagot at hindi nyo pagsagot ha. Ano ba totoo? Pero makita po natin, in the last days, dangerous times. Sinabi na po yan. Yung pangpanahon ni Pablo na talagang mangyayari yung great stress and trouble. Ngayon, bilang mga nakakilala sa Panginoon, ano po yung tamang response natin sa stress at trouble? Okay? Yun po yung kinakailangan makita natin. Ano yung tamang response na dapat ginagawa natin? Wala nang makain. Ano ba rito wala nang makain? O puro kain? Meron pong libreng kape rito pagka linggo lang umaga. Aga lang kayo pumunta. Aga lang kayo pumunta. May libreng pandesal pa. Aga lang Sabi ko nga,
susunod pasisingil ko na kay Jambo, 3 pesos isa. 3 pesos ba yan? 2 piso. Para may piso ka pa. Pamasahe. Okay. So, great stress and trouble will come. Difficult days that will be hard to bear. Okay. Kung mahina ang loob mo at kung lagi mong isip, sinabi na pala ganyan eh. Maghihirapan talaga ako. Depende yun sa iyo. Okay. For people will be lovers of self. Yan. Natural naman sa atin bilang tao, yung maging selfish. Diba? Yung iniisip lang natin, sarili natin. Ano yung makakabuti sa atin at hindi yung makakasama. Yun pong isang kasama ko sa, ako coordinator ng PWD. Panay po ang reklamo niya. May edad na po siya, pero dalawang timbang isda yung kanya pong inaangkat at itinitinda. At alam niyo ba, ginagawa ng mga anak niya, may mga trabaho, may mga pamilya na nandun sa bahay niya. Minumura niya yung sarili niya. Sabi niya, ang bihira yun, itinabi ko na kasi nakakuha ko sila ng ayuda sa akap. Ginanakawan. Tapos pag bumili raw ng pagkain, itinatago at ang kukunin yung sa nanay nila. Pero pag bumili ng pagkain, sa kanila lang. Hindi sinishare. Yan. At yung isa naman po, isang bagay naman na natuwa ako, makatuwa doon yung mga apo. Kahit bata. Dahil matanda na yung kanilang lola, sila ang nagbibigay ng papasko sa lola. Hindi na sila yung hihingi, kahit 20 pesos, kahit 10 piso. Sila yung nagbibigay sa lola at lolo. Unbeliever po yun. Diba? So, makita po natin na yung bagang naipalaki sa kanila kasi kami lumaki. Namamasko lang din kami sa mga tito, tita, sa ibayo ho ang tawag namin yun sa aking mga lola. So, isang compound yun. Hindi punta lang kami doon, ikot kami. Yung mga bata ko. Ngayon, hindi na kami umiikot. At hindi na rin nag-iikot yung mga apo ng mga ate ko at kapatid ko. So, self-focus. Ano yung narcissistic? Narcissist. Parang sobrang mahal na mahal sa sarili. Sobrang mahal na mahal yung sarili. So, hindi lang self-focus, kundi sobrang mahal na mahal yung sarili. Poging-pogi sa sarili. Diba? Katulad na na-share ko kanina, sabi ng driver, Lord, huwag mo na kaming payamanin. Papugiin mo na lang kami. Kasi, para makapag-artista kami. Kasi yung mga may yaman, yun lang din ang nakakapag-artista eh. Eh, kung magiging artista si Cloud at saka si Jerry. Sama mo na si CJ. Diba? Gagawa boy groups. Boy group. Okay? O, diba? Boy group. Ibig sabihin, kung makikita nyo lang po yung inyong potensyal at saka yung pong abilidad na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kahapon nanonood ako nung, ano pangalan na? Yung mga trolls. Biro mo yung boses no, si Justin Timberlake. O, itong boses mo lang, may bayad yun. O, diba? Sino yan? Si Aslan. Saan si Aslan? Yung mga iba sa plan niya. Sa Narnia. Sino yan? Liam Neeson. O, si Liam Neeson. O, bayad yung mga boses mo. Boses lang ha. Bayad. Yung piso. Anak ni Pastor Nos, 21 anos lang. Hindi naman siya artista. Pero dahil marunong siya mag-drive, itong dalawang ito, hindi pa nakakapunta doon sa, yung lugar sa BGC, Vienna. Makikita nyo na doon. Kaya, sino na nakapunta sa inyo? Gusto nyo Sausage lang alam namin, Vienna sausage. Masarap po yun. Gusto nyo mag-tour doon? Handa kayo ng pamasahin nyo. Traffic yata. Yun lang, yun ang ayaw nila. Pero every time mo na may sinusundo sa airport, yung mga anak ni Pastor Nos, lalabi pa sila magkapatid doon bago sumundo. No? At sa ulado na nila, yung mga
yung kalsada, at the same time, kung saan hindi ka dapat pumasok, hindi ka traffic. Sa ulado na nila. Okay. Yun. 21 anyos. Marunong na mag-drive. Okay? So, napapakinabangan dahil inaano siya eh. Nabayaran siya sa kanyang pagsundo-sundo at pag-drive. So, people will be lovers of self, narcissist, self-focus. Pwede po ba hindi maging self-focus ang isang tao? Kasi pwede ka hindi maging self-focus, pero masyado ka namang nakafocus sa iba. Wala ka nang nakita kundi yung kamalian, or yung ano, grabe naman yun, kung baka gastos ng pera. Hindi ka nagbabayad ng utang. Ano pa? Makapagpakulay ng buhok, makapagpa-beauty parlor. Nakita ko yan kasi nagbigay mo ng pangkabuhayan sa PWD. Binigyan na ng pangkabuhayan, ang dami pang sinabi. Kasi naibigay mo sa amin, pangkabuhayang bigas, tsaka embutido. Kaya kahapon ho, nagdadala lang ako ng pamerienda sa gagawa ng embutido. Biglang napahiwa rin ako ng ano, nakapagbalat din ako ng carrots, at kumuha rin ho ako ng bigas. Mula sa Westwood 6, papuntang Westwood 1, papuntang Westwood 5. Hindi naman ho kayo nagbuhat. Kasama lang ako. Lovers of money. Paano mo masasabing hindi ka lovers of money? May pera ka lang. Pero hindi ka nagmamahal sa pera. Wala pong masama sa pera. Binigay sa atin ng Panginoon yan para tayo po ay masustentuhan yung mga pangangailangan natin kasama po sa yan. Pero ang sinasabi kong lovers of money, yung multitasking ka, yung mga nakakailang trabaho ka, para lang patuloy pang unless na may goal ka, na mag-iipon ako para makapag-business ako, para hindi na ako makapagtatrabaho. Kundi mag-business na lang ako. So yun po yung ginawa ng mga napakinggan ko lang yung kwento doon sa amin. Nag-resign sa Coca-Cola, nag-retire, pinag-retirean, bumili ng bahay doon, bumili ng e-bike, at ngayon po, nag-e-bike siya. Pero, ang bata pa ng anak mo, pang grade 9. Ayan. So, pero makita po natin, hindi ka mapagmahal sa pera kung kaya mong ibigay, ano yung pinabibigay ng Panginoon. Kaya mong bitawan, ano yung sinabi ng Lord na bitawan mo. Okay? Kasi alam mo kung sino yung nagbibigay sa'yo. Okay? Tsaka hindi puro pang sarili. Wala pong problema, mag-budget, magplano, lalo na sa next year. O lalo na kung nag-aaral pa ang inyong mga anak. Mga kabataan, yung mga baon nyo, paano nyo binabudget? Mga magulang, binibigay nyo ba for 1 week o every day? 1 week. Yun. Mas mabilis kung mag-budget kung 1 week ang bigay. Kasi mismo sila matututo kung paano budgetin. Pero wag naman po na, Dad, kulang na yung, ba't kinulang? Turuan nyo sila paano, magkano yung pamasahe mo, magkano yung sa pangmerienda mo, anong malimit bawasan pag kulang ang budget at may kailangan ibang bayarin. Bawasan mo yung pagkain mo, lalo lang matakaw ka. Sabi nga po yung katakawan, kasalanan din mo yan. Ano lang yung tama sa katawan mo at malusog sa katawan mo. Hindi mo yung mga nandiyan sa kanto-kanto na mainit pa, ilalagay sa plastic, yung plastic na lalagyan, na may plastic pa. Kaya kung maraming mga may cancer, dahil bawal na ilagay yung lalo na kung hindi naman, yung tawag ko sa plastic na yun? Styro. O, styro or plastic, yung mismong plastic na hindi... Plastic labo. Oo, yung mga plastic labo. Bawal kong lagyan ng mainit yun. Kasi na-absorb natin yung mga chemical doon. Yan. Kaya mas maganda, magluto na lang kayo sa bahay. Lalo na kung marami kayo. Kami bihira ako magluto kasi dalawa lang kami kumakain. Lalo na pagka wala si Dorothy, ako lang isa. So, at nakakita na ako, nabibilang ko ng kamote doon sa may-ano. Kaya, kamote at saka okra lang po yung binibili
Naka-anim ako yun. Sa social, bagoong. Bagoong Pangasinan. Kaya papabili ako kay Jeng. Baka may bagoong tarlac. Hindi maalat kasi. Okay. Bagoong isda yan. So, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. Ano po yung ungrateful? Marunong ba kayo magpa-thank you? Lagi. Thank you, Dad. Thank you, Mom. Oh. Thank you. Sa guard. Sa inyo sa division. Thank you sa inyo, sa mga nagbibigay ng tulong sa inyo. Marunong ba kayo magpasalamat? Gaano kadalas? Verse 3. Pakibasa po. And they will be unloving, devoid of natural human affection, callous and inhumane, irreconcilable, malicious gossips, devoid of self-control, intemperate, immoral, brutal, haters of good. Okay. So, napanood yun yung isang araw, yung hindi lang pinasingit sa Jollibee, sa isang fast food. Taxi. Yung taxi. Nangyari. Yung mga init ng ulo ba? Inabol niya pa yata. Hinabol, may dalang kutsilyo. May baril yung hinabol niya. Dapat baril din. Ibig sabihin, umalis na eh. Mano mo? Kaya nga pagka may mga ano-ano akong mga driver o yung mga kalma lang, kalma. Katulad yung sinabing nung susuntokin ko yan eh. Pero nakababa na siya nung shuttle namin. Katapos lang niya pagsabihan, rinig ko yung pagpara mo. Nandun na kasi sa likod ng driver. Nakailang para ka na. Pagbaba niya, dami mong sinabi. Pagkababa na lang yun, yung estudyante. Suntukin ko yung mukha ko eh. Kalma ka lang, kalma. Ganun lang. Tatapang pag hindi nakaharap yung kaaway. Tsaka wag po kayo magsasalita sa likod ng inyong mga magulang. Sa harap lang. Ibig sabihin, maging open po kayo sa inyong mga magulang. Maging open din kayo sa inyong mga anak sa maayos na paraan at pangungusap. Bago kayo mag-usap, tanongin muna sa Lord, Lord, ano po yung, paano ko ba tamang sasabihin ito sa aking magulang, sa aking, mga buntis na ako. Yun ang hindi ka talaga. Yan. Hindi, yung mga ganun Kung si Divine yun, okay lang. Hindi. Mga buntis po. Okay lang. Alam ko na may ako na ako. Dito na po. Ano may ako na ako? Okay. Sabi ko yan. Okay? Sabi po dito sa Proverbs 1:8-9, so, my son, hear the instruction of your father. Asan po yung mga tatay dito? Taas ang kamay. Sino po magbibigay ng instruction? Tatay. Okay? Anak, magnakaw ka. Yun yung kapitbahay natin. Ganun ba mga instruction? Hindi po. Basta wag ka nang pahuhuli. May karupon pa pala yun. Okay? At, sabi nga po, huwag ko kayo mahiya. Kasama mo sa responsibilidad nyo yan bilang tatay. My son, hear the instruction of your father. Bakit minsan ang mga kabataan, mas nakikinig pa doon sa tatay ng iba? Nakikinig ka ba sa tatay ng iba? Sa tatay mo. Kasi maging mabuting example po tayo. Maging mabuting example tayo at the same time, since mga godly parents, lagi niyo pong ibibigay na payo, bukod doon sa may common sense o practical, hindi naman lahat puro biblical na pero more on sa mga biblical instruction, prinsipyo, value ng Panginoon. Malapit man o malayo kayo. Tapos, meron pang isa, mga kabataan, and do not reject. Ayan. The teaching of your mother. Ayan. So, ano po yung gagawin ng kabataan? Huwag niyong i-reject. Ano gagawin ng nanay? Teaching. Tinuturuan ka ba magluto? Hindi po. Hatsu! Hatsu! Manahe. Hindi rin po.
Hindi ako tinuruan ng Ayos ka. Ganchillo. Diba? Ano yung mga practical na bagay na itinuturo ng nanay mo? At the same time, yung mga lessons in life. Alam mo nung nagka-boyfriend ako. May crush ako nung araw. Yan. Buti na lang ngayon, sabi ko nga kay Dorothy, kayong mga babae, minsan pagsahanahin ko kayo ngayon at isang ganun ko sa inyo eh. Ang dami yung mga boyfriend eh. Puro nasa 17. Yun lang walang boyfriend dito sa 17. Buhay na eh. Pero na yun, di ba? At least kako, yung mga boyfriend nila, hanggang panaginip lang nila. Masarap mga pero maganda. Hanggang panaginip. Gusto mo talaga maging boyfriend yung 17, ha? Pero wala namang imposible sa loob. Biglang ganun, apply yung ganun eh. Pero sabi nga, yung sa tamang edad kayo, makinig kayo kay Ate Dilin. Sobra na sa edad. Ay, kaya Ate yung tamang edad. Hindi ako kilala. Kaya Ate Dorothy. Sobrang sa Sama-sama kayo. For they are a garland of grace on your head. Pag ito po ay sinunod yung instruction ng tatay nyo at hindi nyo nireject yung teaching ng nanay nyo, sabi nga po, for they are garland of grace. Garland of grace. Saan ba nilalagay yung garland? Dito sa ulo o dito sa leeg? Okay, sa leeg. Garland of grace, ha? So, biyaya ng Panginoon na nakatali sa iyong leeg. So, hindi, sa ulo to. Okay, sa inyong ulo and chains and ornaments of gold. Gaano ka napakahalaga ng gold. At minano yung pinakamahal na gold? 24K, di ba? Around your neck. Meron na sa head, may grace sa inyong head, chains and ornament. Hindi para sa kalin kayo. Pero makita po natin yung kahalagahan ng instruction ng tatay at ng teaching ng inyong nanay. At isa pang bagay po na makita natin. Now this expression, yes, yet once more indicates the removal and final transformation of all those things which can be shaken. That is, of that which has been created, so that those things which cannot be shaken may remain. So, pakita po natin, nilalakaran ngayon nila Pastor Wilbert ay transformation. Ita-transform na po ang mga nation. Kasama po tayo doon. Nakaparte na magbabago. Dahil yun po yung season na pinapagawa ngayon ng Panginoon. Kaya simulan po muna natin doon sa ating discipleship. At makita po natin saan man kayo dalhin ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, yung dream ko, o panalangin mo sa mga kabataan, pag dumating na natapos na sila sa kanilang karir, nagtrabaho na sila, saan mo man sila dalhin, ipangaral ka nila at wag po silang lumipat ng ibang church. Kundi sila yung tumayo doon bilang iglesia. Amen. Yun naman yun eh. Hindi ka naman para magtayo ng building unless sabihin ng Panginoon. Pero kung yung mismo nagagamitin ng Panginoon, saan ka man ilagay ng Lord? At sabi nga po dito, sabi yung sino po ba rito ang hindi na nasi-shake ang pananampalataya? Ang nasi-shake ang paniniwala sa Panginoon. Firm pa din ba ang inyong paniniwala? Sabi nga kanina, kinanta ni Ate Mariki o kinanta natin, nothing is impossible. Ano ang hindi imposible sa inyo? Na sinabi ng Panginoon. Kasi sinabi ng Lord, kapalala. Kaya nasilis mo tayo sa wealth creation. Kapal nung manual ko nun. Pag binibigay ko lang sa inyo kung ano yung sinasabi sa akin na ibigay sa inyo. Pero ang dami kong natututunan nun. Dahil sabi nga, mas marami pang verses sa pera sa Bible kaysa po sa anumang salvation, sa kapangatan. Kasama po yung pera. Bakit po pinapangaral? Kung wala tayo pera, kano tayo makakahayo? Lalo na may papupuntahan. Pagka meron po kayo papupuntahan, binibigyan po natin ng pamasahe o na, yung mga pupunta. Hindi naman ako, sige, lumakad ka, bahala ka sa gastos mo. Kaya nga po kasama yung mission fund natin din.
So, everything in the world is shaken, but God will pour out the abundance of the Holy Spirit that will flood the house. Ito po mga huling panahon, bagamat marami po ang, sabi nga, talamak, ang spirit of deception. Marami na pong naloloko. Yun lang mga scammer. Yun lang isang araw, yung pong kasama ko sa representative. Na-scam siya dahil nag-ano po, nagsabi na aksidente yung anak mo, kailangan salina ng dugo, kailangan ng 80,000 yata. Eh buti na lang, minataranta yung nanay. Hindi mo na may edad na rin kasi. Ginawa, nangutang doon sa kapitbahay, buti na lang 13,000 na yung laman ng Gcash. Isinend kay Maya. Lumalaman yung anak, ayun, sabi niya, ako ang nagkautang pala kasi binayaran ko yung utang na nanay ko kung kinuha niya ng Gcash. Tapos naglalagay na po doon, kayo ganito, ganyan. Sabi niya, mas matindi yun sa akin. 150K in form ng investment. Tagal kong hindi iyak ako ng iyak. Cristiano po yun, yung presidente ng aming, yung face representative namin. Kaya iyak ako ng iyak doon, ilang araw ako hindi makakatuloy. So even po yung mga investment na ating sinasabihan, iyakin muna natin, mga negosyong pinapasok. Kaya since tinulungan naman ako nitong dalawang anak ko, pag hindi mo alam yung number money, huwag mong sasagutin. Hindi mo sinasagot. Kasi kung legal yan, legit yan, magte-text yan. Kaso mo, nag-text sa akin nun, tagapag-ibig po ito, bumalik po kayo dito sa office. Hindi sinagot. Hindi ko sinagot. Pero pinuntahan ko din. Kasi hindi pa pala. Kasi hindi ko sinasagot, baka dalawang minuto takot na siya. Scammer ka. Hindi ko wala kayong pension. Tapos si Dilin naman, ako yung tinatawagan ng food panda. Nakailang tawag na ako sa inyo, hindi nyo ko sinasabi. Sabi wag daw sagutin ko siya. Food panda pa na. Food panda. Eh sa kanya, i-deliver, sa akin tumawag. So, there is no other answer. The glory, anointing, wisdom of God must come to the house. Nasa bahay po ba tayo ng Panginoon? Tayo ba ang pinananahanan ng Panginoon? Nakakapanahan ba sa atin ng Panginoon every day? Kaya nga po ako, prayer namin ni Dorothy every morning, Lord, mabigyan pleasure ka namin ngayon sa araw. Hindi yung sarili namin gusto, hindi yung pangungusap namin, maging yung paano namin itrato yung mga nakakausap namin. Kasi may mga makulit din po tao, di ba? Kaya ikaw na yung pangungusap. So, sana ba ako? Okay. So, yung kasunod ko, Hebrews 12:28. Therefore, since we receive, hindi po lahat ng Kristiyano na-receive ang kingdom government at kingdom ng Panginoon, which cannot be shaken. Let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe. Tinatanong niyo ba, Lord, acceptable ba sa inyo yung worship ko? Ang worship, marami pong aspeto. Paano ka nag-worship sa Lord? May mga iba-iba tayong paraan ng pag-worship. Isa lang yung pagkanta. Pero sabi nga po, yung pleasing service, pwede ka ba makapag-service sa Panginoon everyday? Ako na lang lagi nagluluto, namamalengke. Ako na lang lagi naglalaba, namamalansya. Mga anak ko, di pa marunong magtap, magtapon pa rin. Maglagay ng pinagkubaran sa dapat na paglagyan. Diba? Nakaka-relate? Mga nanay at tatay. Ako na lang lagi nagluluto. CJ, tinulungan mo ba si Papa mo minsan na maglinis ng kotse? Hindi ba? Hindi yung kotse yun. Yung mga ganong klase ba? Ang laking galak po sa puso ng mga magulang yun. Kasi yung bonding time nyo rin yun eh. Pag nagtutulong kayo, naghihiwa ang nanay nyo, may time kayo. Nakakapagkwentuhan kayo.
Yun ang nawawala sa season po natin ngayon, more sa gadget. Yung minsan yung mga magulang naman, more sa nanonood sa Netflix habang may ginagawa. Diba? Tanggalin niyo po yun. Bilang pamilya, mag-usap kayo kung paano yung babawasan yun. Hindi tanggalin, bawasan. Kasi kasama yun eh. Pakibasa po. God has the answer, and He will give the answer to those who can, and will listen to Him, and hear from heaven, and will make and take the right response and action to what He is saying. Okay, so sabi nga po eh, kanina tinanong ko sila, ano pananaw niyo tungkol sa panalangin? Kasi minsan, ang tingin natin minsan sa panalangin, sasabihin ko lang sa Panginoon kung ano yung gusto ko. Pero kasama po sa pananalangin, sinasabi nyo, at the same time, nakikinig kayo sa anong sagot ng Lord. Hindi po kayo usap ng usap. Minsan nga, ginagawa natin ang Panginoon ng answering machine lang. O yung, sinasabi lang natin, parang ATM, magsaksak ka dyan, mag-withdraw ka ng pera, ayos na. Pero hindi mo hinihintay, ano yung sagot? Hindi mo hinihintay, ano yung, tinignan ko naman sa kung magkano na lang yung napera sa pera. Hindi mo na kinukuha yung papel. Okay? So sabi nga po He will give the answer to those who can and will listen to Him and hear from heaven and will make and take the right response. Kasi pwedeng narinig na natin eh. Kung ano sinasabi ng Panginoon. Eh may pinapagawa pa. Eh yung narinig natin sa Kanya, ang bira naman doon. Hindi naman yung inaasahan ko sagot sa iyo. Bakit yan ang sinagot mo? Eh bakit ka pa nagtanong? Kung meron pa doon palang nasa utak mo na nagagawin. Bakit ka pa nagtanong sa Panginoon? At nung sinagot ka, ayaw mo. Hindi ikaw pa rin ang nasunod. Self-focus. Ayaw mo kasi. Kasi meron ka ng isip sa sarili mo na dapat mo gawin. At isang bagay po na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon. Basa John 16:8. And He, when He comes, will convict the world about the guilt of sin and the need for a Savior, and about righteousness and about judgment. So, ito po yung napag-share namin kanina sa pag-share ng gospel. Dati, nandito agad tayo sa judgment. Pupunta ka sa impyerno eh. Pero makita po natin, ang Holy Spirit na nasa atin, i-convict muna yung kasalanan. Makasalanan, pero ang i-convict mo, yung kasalanan ginagawa. The need for a Savior. Kasi marami naman tao may religion eh. Di ba? Kaya nga, nung sinabi ko na sa isang pastor, hindi ako sumama doon sa ano nila, novena. Ba't ako? Sumasama lang ako sa misa nila eh. Pero hindi ako, sumasamba lang ako sa misa nila, pero hindi ako sumasamba. Sumasama, pero hindi sumasamba. Sabi ko unahin ko pa buhay. Uunahin ko ba yung pakikisama kung mismo ako, tinanong ko sa Lord Lord, sasama ba ako kahit maglatag ng silya? Sanay naman ako maglatag ng silya. Eh, biglang sinagot ako sa Jeremiah 7 yung judgment. Talagang nasuwayin ko ang Panginoon. Tinatanong ko, bagamat may gusto akong gawin para lang makisama sa kanila, para makikisa sa kanila dahil kasama ako sa social committee ng subdivision namin. Bukod sa sin, about righteousness. Righteousness, right living, right standing sa Panginoon. Minsan kasi kinukumbit lang natin yung kasalanan, pero hindi natin tinuturuan paano mamimigay ng tama. Katulad po nung sinabi ko sa inyo kaninang magulang, binanakawan ako ng anak ko, ganyan. Sabi ko, Nay, baka naman kayo ang kailangan magbago. Kung nakita nyo na kung ganyan yung ugali ng mga anak nyo, na sinasamantala yung kabutihan nyo, at makikita na yung hirap nyo, may kinikita naman sila, baka kayo po yung kailangan magbago ng pakikitungo sa kanila. At yung panghuli pa lang yung judgment.
Kahit sa mga Kristiyano, pag hindi ka nagbago, hindi naman lahat dito sa atin ganun araw-araw. Sumusunod sa Lord araw-araw. Pero isang bagay lang po makita natin na the moment na may pagkakamali at kinonvict na kayo ng Holy Spirit, balik agad sa Lord. Confess agad sa Panginoon. At kung sa mga mag-asawa, may accountability nga po kayo sa bawat isa. Ano mo, sweetheart, sumamalawag ko sa iyo. Kasi hindi mo hinugasan agad yung finger na pinagkainin mo. Huwag yun ang pag-finger. Ako na nga, nagkaganito. Diba? Sabihin nyo agad. Pwede naman po mag-usap sabihin ng maayos. Anak, pagka kumain ka, hugasan mo na agad dahil hindi natatampak sa lababo yung mga hugasin. Kaya ba yun? Yung isang basong pinag-inuman mo, yung pa mahugasan. Kasama po sa disiplina yun. Mga dinidisiplina. Hindi yung, nandiyan naman si nanay, nandiyan naman si tatay. Sila na bahala. Matutuho kayo habang nasa inyong batang, sa inyong edad. Nasa kabataan mo. So, makita po natin na when the Holy Spirit comes, now is the season. Nandito pa sa atin ang Holy Spirit. Nararamdaman ba natin? Kailangan ba natin maramdaman? I-acknowledge lang natin Holy Spirit. Lagi ba natin i-acknowledge Holy Spirit? Salamat po, i-guide mo ko sa araw na po. Salamat po, ipapaalala. Wala pong ipapaalala kung wala tayong binabasang salita. The Holy Spirit does not come just for us. He comes from the throne to the house, to the streets, community, city, and to the world. Kita ba ang Holy Spirit? Hala, tayo po yung gagamitin. Tayo kasi yung pinananahanan ng Holy Spirit. Di ba kaya nga natin iniingatan yung physical natin katawan? Dahil yun ang tirahan ng Holy Spirit. Kaya po pwede. Kaya nga sinasabi ko kanina, saan-saan tayo nakapwesto. Baclaran, Las Piñas, Cavite, nagkakaiba pa sa Cavite. Ilang lugar sa Cavite? Molino, iba-iba pang subdivision sa Molino. Okay? Pansa, General Trias. Nakakalat mo tayo. Bakit? Meron po tayong gagawin na significant para sa Panginoon sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So, He will convict the world of sin and bring judgment. At He is coming to take over. The only way to remove the darkness is for the Holy Spirit to come and convict people of sin and bring righteousness and judgment. He has to come down as a judge. Hindi po sa lahat ng panahon, maintindihan ako ng Holy Spirit. Lalo na kung matagal lang kinukonvict yung kasalanan na meron ka. Lalo na pag sinasabi na yun nga, right standing sa Kanya, tamang pamumuhay. Importante ba sa inyo yung relationship? Amen. Kamusta yung relationship niyo sa Holy Spirit? Mas close pa ba kayo sa mga kaibigan niyo, kamag-anak mo, magulang niyo kaysa sa Holy Spirit? So, hindi mo natin hayaan dumating pa na as a judge sa atin. Kung talagang darating niya na talagang patuloy tayong i-judge. We don't want the Holy Spirit to just affect our church but also the nations. He has to invade the church and the nation. At makita po natin na pagka tayo po ay patuloy na invade ng banal na spirito, kaya po tayong gamitin, hindi na tayo matatakot na magpagamit sa Panginoon. So whenever things get out of hand, especially pestilence, earthquake, etc., and fear spreads, there is always a vacuum in heaven. Tinamaan po yung mga kapatid ko sa Florida ng Hurricane Benton. At kasama naman ako sa pinapanalangin namin. Okay naman kami, te. Parang nabasa lang yung isang kwarto ng bahay nila doon sa taga-Tampa, Florida. At yung taga-Orlando naman, hanggang kahapon wala pa silang kuryente. Yung kapatid ko bunso, may sakit. Pero bakit
makikita po natin, kasama naman sa mangyayari sa mundo yan eh. Kaya huwag na kayong magtaka. Kung may pagputok ng bulkan, kung may mga bagyo, baha. At hindi pa rin natututo ang tao. Bakit maraming baha? Basura. Kanina lang yung driver na yung bukod sa climate change, yung mga tao hindi na natuto. Yung kanina lang yung driver na kumain ng pandesal eh. Maubos niya yung 10 pandesal, inapon lang sa kalsada yung suko. Hindi ko na makuha. Kukunin ko sa yung naitapon na niya eh. Ay, mga simpleng bagay. Mga balatang candy nyo, saan nyo tinatapon? Sinisiksik sa mga ng bus. Pero kung mayroon kayong bag, maglagay na rin kayo ng basurahan sa bag nyo para hindi na po kayo nakakadagdag ng kung anumang basura sa ating kapaligiran. The reason why we are going through what we are going through is because there is famine. Sa buhay po natin, kaya natin nararanasan minsan yung mga kahungkagan. Hungkag ang buhay ko. Vacuum mo yun sa English. Hungkag ang buhay ko. Parang walang silbi, walang purpose. Bakit ba ako nabubuhay? Alam niyo ba bakit kayo nabubuhay? Walang nakakalam bakit sila nabubuhay. Anong purpose niyo sa buhay? Anong purpose sa inyo ng Lord? Hanggang kailan kayo mabubuhay, hindi nyo rin alam. Bakit pa kayo nabubuhay? Hindi nyo rin alam. Marami kayo hindi alam. Kaya kailangan alamin nyo. Bakit ba ako nabubuhay pa hanggang ngayon? So, we have to patrol the heavens and no parliament can do this. Malapit na po ang eleksyon. Pero tayo po ang dapat mag-patrol. Kaya police patrol po tayo ng Panginoon. Sabi nga, ano yung mga nangyayari sa heavenly realm? Kailangan po dun pa lang nakikipag-warfare na tayo. So, patuloy po tayo mag-stay hanggat hindi tayo pinapaalis ng Lord kung saan lugar po tayo nandoon and take back the grounds that were lost. Minsan mga Kristiyano ayaw makipaglaban eh. Ganito na yung sistema dito. Wala ka namang ginagawa. Hindi, wala kasi akong tumakbo ka sa bilang opisyal. Pinapatakbo ka ng Lord. Pero sa bahay niyo pa lang, may pwede ka nang gawin. Simulan niyo sa inyong tahanan, simulan niyo sa inyong sarili. So, don't underestimate a man who is born of God. The moment we set out government in order, the virus will be. Mga kabataan, pag kayo ay nag-college na, kumuha na kayo na civil service exam. Third year college ako, kinuha ko yung sub-pro. Fourth year college, pro. Pero hindi ako nakapagtrabaho sa gobyerno. Kasi iba yung pinatrabaho sa akin ng Lord eh. Pero kung alam nyo na tinatawag kayo ng Panginoon, ngayon pa lang, simulan nyo na. Ihanda nyo na ang inyong sarili sa paggamit sa inyo ng Panginoon para patuloy tayong magkaroon ng righteous government. Tingnan nyo si Mayor Vico. Okay? When government is properly set and the judge of all nations takes its place and seat, every knee must bow and every tongue must confess. So, mangyayari po yan. Kahit mga unbeliever, pagdating ng Panginoon, pati sila ay magko-confess na Jesus Christ is Lord. The problem with church is that we do not know what we have. Yan. Kaya kanina, panayang tanong ko sa inyo eh. Pag hindi kayo sumagot, hindi nyo alam na meron pala kayong ganun. Just because we are ignorant, does that mean God is not giving it to us? In Genesis 1:1 pa lang po, in the beginning, God, Elohim, created by forming from nothing the heavens and the earth. Naibigay na po sa atin. Bago pa ibinigay kung ano man yung kinakailangan natin. Kinirate muna niya bago tayo ikinirate yung mga kailangan muna natin. At anong unang trabaho natin? Work out the ground. Kaya nga po yung mga hindi kumakain dito ng gulay, kasama po yun sa ikinuman ng Lord na yung makainin natin. Gulay at prutas. At yung mga karne-karne ng hayop, ano lang yung nararapat? Yung mahal. Yung mahal. Okay?
The work is based on the word. If there is no word, there is no work. God wants us to understand that darkness is not a problem to God. Kaya kang palayain ng Panginoon kung ano man nakikita mo madilig sa buhay mo. Kaya kang ilawan. Walang problema. Ang tanong, kinukuha, sinisecure mo ba? Ano yung sinasabi ng Lord sa iyo? At the moment na masecure mo, sinusunod mo ba? Okay? So, makita isang bagay ko na yun ang kasama sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. God gave the same Holy Spirit to Jesus. Yung binigay niya kay Jesus na Holy Spirit, remember, bilang tao, laging everyday, madaling araw pa lang nakikipagtipan na ang Panginoon, hinihingi ang tulong ng Banal na Espiritu para doon sa trabaho na kailangan niyang gawin. So, same Holy Spirit na binigay kay Jesus, ibinigay din sa atin. Walang labis, walang kulang. When the presence of God opens our heart, spend the time with Him, and pour out to Him. Personally, hindi po lagi magkasama-mag-asawa. Hindi kailangan lagi magkasama ang mga anak. Personally, kung ba kayo nag-spend ba kayo ng time sa Banal na Espiritu? Nakikipag-usap po ba kayo? Spirit to Spirit? At naipo-pour out po ba ang inyong nasa sa puso? Lalo na kung may burden kayo sa mga nawawala, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, isang bagay po, makita natin, when we take our place every Sunday morning, Exodus 29:43, pakibasa po. There I will meet the Israelites, and the tent of meeting shall be sanctified by my glory, the Shekinah, God's dwelling presence. Okay. So, kahit po tayo magtipon araw-araw, gabi-gabi dito, kung wala po ang presensya ng Panginoon, wala din tayo. Pero makita po natin na sabi nga po, yung every time na nagtitipon tayo at may expectation kayo, you have prepared yourself na i-meet ang Panginoon, hindi lang po yung mga kapatiran. Minsan kasi, once, parang twice a month lang naman kami nag-meet. Kaya nga po, sabi ko nga, bago magsimula service, huwag muna kayo magkwentuhan. During ng small group po yan. Magkwentuhan, magpalakasan. Kaya po may mga pagbabago sa mga susunod. At yung mga willing po na mag-take ng responsibility para maghawak ng small group. 2, 3 tao. Titrain po kayo. Hebrews 10:25. Pakibasa. Not forsaking our meeting together as believers for worship and instruction, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more faithfully as you see the day of Christ's return approaching. Okay, so makita po natin, malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam ng oras at araw kung kailan, pero makita po natin, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, yun pong ating faith. Sabi nga po, now faith is the assurance, title, deed, confirmation of things hoped for, divinely guaranteed. Meron po ba kayong inaasahan sa Panginoon? O inaasahan nyo na lang yung sarili nyo? Sarili nyo talino, sarili nyo lakas, sarili nyo kakayahan. And the evidence of things not seen, the conviction of their reality. Kaya kahit hindi ko pa nakikita yung building natin, na nakatayo, in the spirit, may plano na. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Kaya kahit hindi nyo pa nakikita yung Fortuner nyo, kung gusto mo sa sakyan mo, LRT. bigla gano'n gawin mo na hanggang Cavite ha. So, faith is powerful because it trusts God's word. Faith can see all the negative see out there. So, hindi po sinasabi may faith ka, hindi mo na makikita. Makikita mo pa rin. Faith can see the weakness in the government. Faith can hear all the rumors and yet not be afraid. Okay? Lahat naman nakikita natin, nababalitaan natin. Lalo na yung mga sanay sa mga gadget, talagang up to date. Pero, ano bang
ano bang ginagawa sa inyo? Tinatakot kayo? O lalong tinatatatag ang inyong pananampalataya? So, when we have done the will of God, we receive our promise. Every promise of God has a condition and commands to fulfill. There are instructions to follow. At makita po natin na patuloy, in order to finish our assignment in our workplace, school domain, we have to find our place. Nakita niyo na po ba ang pwesto niyo? Okay? So, no use monitoring the wicked if we don't have an action plan or strategy to overcome the world and its systems. So, yun pong mga bagay, lalo sa mga estudyante, pag kayo ba'y inalok na mag-cutting classes o mangopya, so the church is the best place to train ourselves kung nakikinig at sumusunod. Okay, pero kung inilayo nyo na, nakikinig lang ako, religious spirit. Nakikinig ka, paglabas mo, wala na. Hindi mo na na-i-apply. So, we must have the right adapter to be connected to it. Salamat po doon sa mga nakapagsagot na doon sa spiritual discovery, ay, ano yan? Yun pong hinahanap, ano po yung inyong mga gift na ibinigay ng Panginoon para mailagay po kayo, ma-train kayo, ano po yung inyong anointing o yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon. Kasi baka mamaya napalagay kayo sa hindi tamang lugar. Sino pa kung hindi nakapag-submit? Okay? So, hanggang mamaya akong gabi. Mamaya akong bubuksan sa labi. Ano pa nga? School job ako. So, we need to station ourselves accurately and do what we need to do in the house. Ang una nag-submit si Cloud. Cloud ang una nag-submit pero hindi pa nabuksan. So, we need to station ourselves accurately and do what we need to do in the house. Everything that God is doing, He has us in mind. That's why all things will be well. God will think of everything that man needs so that all things will be well for the man. Huwag yung isipin na hindi mo ako iniintindi ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, iniintindi niya ang tao. The environment around the man is so conducive for the man to be blessed. Bago tayo nilikha, lahat na kailangan natin, inilagay ng Panginoon. So, we must get ready to enter. Hindi mo lahat dito nakapasok na sa kingdom government ng Panginoon. Pero kung gusto niyo pumasok, tuloy lang kayo makinig ng mga aral. May nagreklamo mo ba dito? Pambirang si pastora, puro pera-pera. Ay, salamat wala. Kasi mas mahaba pa yung tutuko ko sa inyo. Eh, kasama ko kasi yun. Hindi ako mag-aaral ng gano'ng kakapal na manual. Binibigay ho sa amin chunks. Kami ho kung chunks yun, hihimayin namin. Ano lang yung para sa church. Ganon din kayo. Kaya nga po sabi, Psalms 100 verse 4, pakipasa po. Enter His gates with a song of thanksgiving, and His courts with praise. Be thankful to Him, bless and praise His name. Okay, so isang bagay, makita po natin na sabi nga yung pong, pag pumunta kayo dito, hanggang na dapat kayong magpuri sa Panginoon. Hindi yung makapagod naman, ang init, yung naglalakad ako. At iniisip niyo pa yung mga nahiwan niyo sa bahay at mga kinakailangan niyo. Sabi po dito, kaya sabi ko kanina na hindi nakakapasok pa lahat. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. And there are few who find it. At sabi po dito sa Matthew 7:21, that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only he who does the will of my Father who is in heaven. So, hindi ka na makakatawag ng Lord, Lord,
kung hindi mo pa nakilala ang Panginoon. Kaya makita po natin, yung gumagawa lamang ng kalooban ng Ama ang makakapasok sa kanyang paghahari. Ay. So, pakinggan po natin last yung prayer ni Senator Alan sa ating pong bansa. Sa Senado po yan. To be leading us in prayer and suffering. Let us remember we're the holy presence of God. Let us bow our heads. Kung gusto pong umupo, medyo comprehensive po yung prayer na to. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Lord Father God, how great thou art. How great the plans you have to us, for us. To prosper us, to give us a hope and a future. We ask ourselves again and again, and sometimes even dare to ask you, bakit Lord? Bakit po naghihirap ang mga Pilipino? Bakit po napakahirap mamuhay sa Pilipinas? Why is there so much hardship and suffering? Why is food so expensive? Medical treatment out of reach? Why is housing not readily available? Bakit po ang sama ng signal ng internet at connection ng aming cellphone? You may simply answer that you gave us everything. All the resources you've given us. All the natural resources. The best people, the best talented people. Islands, mountains, valleys, minerals. There is so much greed and corruption. You have reconciled us to the Lord Jesus Christ through His death on the cross and His resurrection. You have paid for our debt in full. Yet there is so much idolatry. You have given us free will. Most nutritious at pinakamasarap na mga pagkain binigay mo po sa mga Pilipino. Yet obesity, sobrang pag-inom, sobra po sa asukal. You've given us the most beautiful places to worship, to fellowship, to exercise. Pero katamaran din po na mag-exercise. We're given medical breakthroughs, even longer lives. Meron pang stem cell na po ngayon. But instead of treating our bodies as the temple of the Holy Spirit, we drink, we eat, we live unhealthy lives, and we give ourselves to immorality. Yet instead of answering us this way, you tell us that you so love the world that you gave your Son, that whoever shall believe shall not perish but have eternal life. You tell us to listen to your word. You don't even require all Filipinos to listen and to obey to your word. You tell us, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face and turn from their wicked ways, you will hear from heaven and you will forgive our sins and you will heal our land. Father, we humble ourselves. We pray. We turn from evil, from our evil ways. We ask you, Lord, please heal our land. Many lean on their own understanding and ask, how? Paano, Lord? Paano po magbago ang Pilipinas? Paano po na ang kayamanan na binigay niyo ay matikman ng bawat Pilipino? Imbis na kailangan mag-abroad at magtrabaho po sa iba. Imbis na mapalaki ang sariling anak, nagpapalaki po ng anak ng iba para lang kumita, makapag-aral ang kanilang anak. Lord, teach us not to rely on our own ways, but on yours. Not to lean on our understanding, but to lean on your understanding. When we were young, some of us here sa Senate po, mahilig pong pumasok sa school. Yung iba po, hindi. Pero tinuruan po kami ng 3 R. Reading, writing, arithmetic. Sabi po sa aming magulang, matutulong po kayo ng 3 R's, kaya na ng mga anak niyong mamuhay sa mundong ito. Madali lang, reading, writing, arithmetic. Lord, you gave us also 3 R's. First, revival of the heart. You said, where our heart is, there our treasure is. Kung nasaan ang puso po natin, nandun po ang ating pong. Kung nasaan ang kayamanan, nandun po
ang ating puso. So kung ang kayamanan po natin ay pera, nandun po sa pera ang ating puso. Corruption ang abutin natin. Pero kung yung kapwa po ang mahal natin, then kayo po, Panginoon, ang aming treasure. Unless our heart is with you instead of this world, there will be no real change or transformation. With the revival of our hearts, we learn to seek first your kingdom and your righteousness. Then you promised us that everything, every single thing will be added unto us. The second R po is restoration of the church. The church po is not the building. It is not the lay people vis-a-vis the priests, the ministers, the imams, and the pastors. Tayo po ang simbahan. The church is the body of Christ. Tayo po, together we are the church. The original church moved mountains with faith, fed thousands through faith, provided for orphans and widows, opened free medical clinics, opened schools, and taught the young people. Yes, miracles were everywhere in the original church. The sick were healed, the blind could see, the deaf could hear, the lame could stand up and walk again. But also, the church raised up medical staff and opened clinics. Many po of the duties, marami sa inaasa natin sa gobyerno ngayon, ay dati pong obligasyon ng simbahan. Natin po. But if the church is not generous, how can we ask government to be generous? If the church is immoral, how can we ask government to be moral? If the church is corrupt, how can government be clean and not corrupt? From the revival of our heart comes the change in the church, restoration. Once again, the church can take its rightful place in our nation. From revival of our hearts to the restoration of the church comes reformation of society. Change that is not skin deep, real change that transforms. Tunay na pagbabago, transformation. Jeremiah 29 tells us that the plans He has for us in verse 11. Pero may kasunod po ito. Sabi po sa verse 12 and 13. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. You will seek me and find. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. So Lord, we search for you. Hear the prayers of your humble senators who are elected nationwide. We humble our hearts and we seek you, we pray. Free us from the captivity of sin, idolatry, love for money, materialism, which is the new idolatry, from poverty, from sickness, from addiction, even to social media. We claim your plans to prosper us, to give us hope and a future. Use the Senate mightily. Use our Senate President mightily. Use our majority leader mightily. Use our minority leader minority. Use every single senator, staff member, people behind the cameras. Use us mightily. Lead us, Lord God, Holy Spirit. We ask for all these in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ayan. So, kung tayo po yung nakipanlalangin But sa then, we'd like panalangin, to please stand for the sing of the national anthem. baka tumayo pa kayo lahat eh. Pero makita po natin, bakit narinig nyo, yun pong sa scripture, yung sinasabi niya sa panalangin. At yung katotohanan po na nasa church talaga yung mga iniaasa na ngayon sa gobyerno. So, nasama niyo po sa panalangin everyday at patuloy po na makita natin na nais tayong gamitin at gagamitin tayo ng Panginoon sa pag-harvest ng mga kaluluwa at pagpapatupad ng kanyang mga naisin dito sa lupa gaya na sa langit. Amen po ba? Amen. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong katotohanan at dalangin ko po na natanggap ng bawat isa ang portion at mag-cause ng pagbabago sa kaisipan, sa mga bagay na ginagawa, even sa mga desisyon na kanilang nagawa na hindi naka-align sa iyong pong kagustuhan. Dalangin ko po, Panginoon, patatagin mo ang iyong iglesia. Salamat, Panginoon, na every time na kami po ay nag-meet, patuloy ka namin i-honor sa aming pong worship, Panginoon, and even, Lord, sa substance na pinagkatiwala mo po sa amin. Yes, Lord, hindi po kami ang owner, hindi manager lang ng mga bagay na binibigay mo po sa amin. At dalangin ko, makita mo po ang bawat isa na mabuting manager, mabuting steward, Lord, ng talento, ng oras, ng
finances, ng business, at lahat po, Panginoon, ng ipinagkatiwala mo. Continue to raise up, Panginoon, righteous people in our government. At yung mga nakatayo na po ngayon, dalangin ko po na magpatuloy sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng ayon sa pagkakatawag mo po sa kanila. And even in this church, I pray, Lord, na patuloy ka rin mag-raise up ng righteous government employees sa hinaharap na patuloy kong magpapatupad ng iyong naisip. Yes, may mga kurso po sila ngayon, pero dalayan ko, gamitin mo po sila mightily as they prepare themselves, Panginoon, para po maging asin at ilaw ng sanlibutan sa domain na kung saan po sila ilalagay ang bawat isa. At yung mga nagtatrabaho na ngayon, Panginoon, dalangin po that you will use them to harvest the souls, Panginoon, sa kung saan lugar po sila naroroon at maging patatagin, Panginoon, ng mga Kristiyanong nanghihina, patuloy na palakasin at salamat po sa mga anihinding kaluluwa sa bawat lugar kung saan kami naroroon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw po ang patuloy na manguna sa training mamaya ng worship team at salamat po aming Ama sa Langit na patuloy ka rin magre-raise up ng mga worshipers at Panginoon, patuloy Panginoon na babahagi po nila ito sa mga kasunod na generation. This we pray with thanksgiving. This is your church and